I do not know if you still believe in me. Nakatingin na ako sa inyo. Magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dapat ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years. Sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para sa koneksyon ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Nagkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat. And I said, pipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan na kayo? Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng
Hindi lang ito sabihin ninyo, hindi ako nagbubula. Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Matanda na, yung may karanasan sa Davao ron, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kami walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ng Pilipinas noon, ang anak mo ay nasa siyudad talaga. Ang abogado ng silbi niya pag sa barangay. So, ganun. Na-experience namin, ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko, at ang tatay ko nagtrabaho